Ako si Leah, 23 anyos, at ngayong gabi pakiramdam ko'y tuluyan ng bumagsak ang mundo ko. Nasa tuktok ako ng isang bangin sa probinsya ng lola ko, kung saan sinasabi ng matatanda na ito raw ang bangin ng walang balik. Sa baba, naririnig ko ang humahampas na alon sa mga bato. Parang may kinakalabog sa dibdib ko. Ilang oras na akong nakatayo roon. Nanginginig, hawak ang cellphone ko na paulit-ulit na nagpapakita ng mga mensaheng hindi ko na kayang basahin. Iniwan ako ng fiancé ko 2 linggo bago ang kasal namin. Niloko niya ako at hindi ko alam kung paano ako babangon. Parang lahat ng tao sa buhay ko, unti-unting lumayo. Ang pamilya ko may mga sariling problema. Wala akong trabaho, wala akong direksyon. At ngayong gabi, gusto ko nalang matapos ang lahat ng sakit. Naramdaman kong tumutulo ang luha ko sa pisngi ko habang pinagmamasdan ang mga bituin na parang libu-libong matang nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang mga mata ko. Sa isang iglap, hinakbang ko ang isang paa ko palapit sa dulo ng banin. Tumingin ako sa ibaba, sa madilim na bangin. At isinara ko muli ang mga mata ko. Tumalon ako. Akala ko'y mababagsak ako sa matitigas na bato o lulubog sa malalim na dagat. Pero imbes na maramdaman ko ang pagdurog ng katawan ko, naramdaman ko lang na para akong bumulusok sa malambot na hangin, parang dinadala ako ng mga kamay na hindi ko nakikita. Para akong lumulutang, kahit alam kong bumabagsak ako. Maya-maya tumigil ang lahat. Dumilat ako at napasinghap ako nang makita ko ang paligid. Hindi na yan ang bangin sa probinsya namin. Nasa isang kagubatan ako na hindi ko kilala. Ang mga puno napakataas at nagliliwanag ang mga dahon na para bang may sariling liwanag. Sa ere, may mga alikabok na kumikislap na parang mga bituin, umiikot-ikot na tila may sariling buhay. Ang lupay nababalot ng mga halamang kulay lila at asul, at naririnig ko ang mga huni ng ibong hindi ko kailanmang narinig sa buong buhay ko. Napaatras ako nang makita kong sa di kalayuan may mga nilalang na hindi tao. Ang mga balat nila'y makikintab na tila perlas. Ang buhok nila'y makukulay. May bughaw, luntian at pilak. Kumikislap ang mga mata nilang parang mga hiyas. Lahat sila napasuot ng damit na gawa sa mga dahon at bulaklak. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero isa lang ang alam ko. Tumalon ako sa bangin para wakasan ang lahat. Pero ngayon, nandito ako sa isang lugar na imposible, parang nasa isang lumang alamat. Napatitig ako sa sarili kong kamay, humihingal at nanginginig, at bulong ko sa sarili. Nasaan ako? Anong nangyayari? At doon ko unang naisip ang tanong na hindi ko pa rin alam ang sagot. Bakit parang napunta ako sa panahon ng mga engkanto? Nakatayo pa rin ako sa gitna ng mahiwagang kagubatan. Nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang lahat ng nasa paligid ko. Hindi ko alam kung anong uunahin kong damhin. Takot, pagtataka o paghanga. Ang hangin ay malamig at amoy mga bulaklak na hindi ko alam kung anong pangalan. Sa bawat paghinga ko, para akong umiinom ng liwanag. Tiningnan ko uli ang mga nilalang sa di kalayuan at napansin kong hindi lang basta sila nakatayo roon. Apalapit sila sa akin. Dahan-dahan, parang mga anino sa liwanag ng buwan. Nang malapit na sila, napansin kong may bitbit silang mga sibat na yari sa gintong kahoy at balikat nila'y may nakasabit na mga tanikala na parang gawa sa mga baging. Hindi ko mapigilan ang mapaatras, ngunit isang hakbang lang ang ginawa ko nang bigla akong napalibutan ng mga engkanto. May isang babae na tila lider nila, mataas. Maputi ang buhok na parang pinong sinulid ng bulak
at kumikislap ang balat niya sa ilalim ng mga sinad ng buwan. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, parang binabasa ang kaluluwa ko. Sa boses na malamig ngunit maganda, sinabi niya, "Dayuhan ka. Ano ang layunin mo sa aming lupain?" Hindi ko agad nasagot. Nanatili lang akong nakatulala, nanginginig, at tila hindi makapaniwala na kinakausap ako ng isang engkanto ng harap-harapan. Naramdaman kong basa na ang palad ko sa pawis. Pinilit kong magsalita. Hindi ko alam kung nasaan ako. Tumalon lang ako. Tapos nagising ako rito. Nagtingina ng mga engkanto sa isa't isa. May mga bulungan na parang musika, ngunit may halong pagdududa. May isa pang lalaki, mas bata kaysa sa babae, na may buhok na kulay itim, ngunit kumikislap ng bahagyang bughaw sa dulo. Ang mga mata niya'y parang hiyas na berde. Ang tindig niya'y matikas at kitang-kita sa mukha niya na hindi siya basta-basta. Lumapit siya sa akin at bahagyang yumuko para mapantayan ang taas ng mukha ko. "Anong pangalan mo, dayuhan?" tanong niya. Malamig ang boses, ngunit hindi kasing tindi ng babae kanina. "Lia, ako si Lia," sagot ko, halos pabulong. Napansin kong tinitigan niya ang cellphone ko, na hawak ko pa rin ng mahigpit. "Ano ang bagay na iyan na kumikislap at tumuugong?" tanong niya. Nakakunot ang noo. Tumingin ako sa cellphone ko. Nakasindi pa rin ang screen. Lumalabas ang notification ng mga chat na hindi ko mabasa. "Cellphone ito," sabi ko. Nanginginig ang boses. "Dito kami nakikipag-usap, sa amin, sa hinaharap, o sa ibang panahon." Lalo silang nagtaka. Ang ilan sa kanila'y umatras, parang natakot sa gadget ko. May isa pang ang biglang sumigaw. Bato ng dilim, itim na bato. At halos muntik akong mahatak palayo ng mga kamay na bumalot sa braso ko. Bago pa nila tuluyang mailayo ako, itinaas ng lalaking, may berde ang matang parang hiyas, ang kamay niya. Tama na, utos niya. Tumigil ang lahat. Lumingon siya sa babaeng lider at mahina silang nag-usap sa wikang hindi ko maintindihan. Ngunit parang puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang saglit, hinarap uli niya ako. "Ako si Kailan, prinsipe ng kaharian ng Ilam. Sumama ka sa amin. Dapat kang humarap sa hari upang malaman kung anong dapat gawin sa'yo." Wala na akong nagawa kundi tumango. Piniringan nila ako ng tela na amoy mga dahon at bulaklak. Malamig sa balat. Dinala nila ako sa isang mahabang paglalakad. Naririnig ko ang mga yabag sa damuhan, ang ihip ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong, at paminsan-minsan mga tunog ng tila malalaking hayop na hindi ko nakikita. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y lalong lumalayo ang realidad na kilala ko. Maya-maya, naramdaman kong pumasok kami sa malamig na lugar. Parang kuweba o malaking silid. Tinanggal ang piring ko at halos mapasinghap ako sa aking nakita. Nasa loob ako ng isang napakalaking bulwagan na yari sa malakristal na mga bato. Ang dingding ay kumikislap na tila may sariling ilam. Nakabitin sa kisame ang mga ugat ng puno na may mga bulaklak na kumikislap na parang maliliit na bituin. Sa dulo ng bulwagan, nakaupo sa isang dambuhalang trono ang isang matandang lalaki na may puting buhok at gintong korona, habang nakatingin sa akin na para bang nakikita ang lahat ng sikreto ko. Naroon sa tabi niya si Kailan, nakaluhod, tila naguulat. Narinig ko siyang nagsabi, "Ama, ito po ang dayuhan." Nahulog siya mula sa langit, dala ang bato ng liwanag o dilim. Lahat ng mga engkanto sa paligid nakatitig sa akin na para bang isa akong nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo nila. Parang lalong lumalim ang paghinga ko
habang naisip kong baka ito na ang simula ng isang kapalarang hindi ko kailanman pinangarap. Hindi ko alam kung paano, pero malinaw na isang bagay lang. Nasa panahon ako ng mga engkanto. Nang marinig ko si Kaylan na tinawag akong dayuhan sa harap ng hari, napalunok ako. Hindi ako makagalaw. Parang na-stuck ang mga paa ko sa makintab na sahig na parang gawa sa kristal. Lahat ng mga engkanto sa paligid ay nakatingin sa akin na tila pinaghalo ang takot, pagkasuplam at matinding kuryosidad sa kanilang mga mukha. Ang hari ay may mukha na puno ng mga guhit ng edad, ngunit sa kabila ng kanyang puting buhok, ang mga mata niya'y maliwanag at tila may nagbabagang liwanag sa loob. Pinagmasdan niya ako, na natiling tahimik ng ilang sandali bago nagsalita sa malalim at mabigat na tinig. Lia, ikaw ba ang dayuhang ipinadala ng mga tala? Napatingin ako kay Kaylan. Umaasam sa sabihin niyang hindi totoo yun. Ngunit seryoso ang mukha ni Kaylan at tumango siya ng marahan. Ama, siya ang nabanggit sa mga hula. Ang dayuhang mula sa hinaharap na magdadala ng pagbabago sa ating mundo, mabuti man o masama. Napahayag ako sa dibdib ko. Wala akong alam dyan. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko rito. Halos pasigaw kong sabi. Napatingin ang hari sa cellphone na hawak ko. Pinapakita ko ito sa kanya. Parang gusto kong patunayan na wala akong lihim na masama. Ito lang ang meron ako. Cellphone ito. Sa amin, gamit ito para makipag-usap, kumuha ng larawan, maghanap ng impormasyon, pero lalo lamang silang tumingin na parang natatakot. Ang iba ay umatras ng ilang hakbang. Isa sa mga tagapagbantay ng hari ang nagsalita. Bato ng dilim, iyan. Hindi dapat manatili sa ating mundo ang anumang bagay mula sa hinaharap. Lason iyon sa ating kaharian. Biglang humakbang palapit sa akin ang hari. Hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na cellphone. Nang hawakan niya ito, may kakaibang kislap na dumaan mula sa balat niya papunta sa cellphone ko. Bigla itong namatay at nagdilim ang screen. Nagulat ako at muntik ko itong mabitawan. Wala na itong silbi sa lugar na ito. Sabi ng hari, malamig ang boses. Ngunit narito ka na at kailangan nating malaman kung bakit. Tumalikod siya at sumenyas kay Kaylan. Ikulong siya sa kulungan ng mga dayuhan. Baka espiya siya ng mga itim na nilalang. Bukas nating siya tatanungin muli. Bago ko pa maintindihan ang lahat, biglang humawak ang 2 sundalong engkanto sa magkabilang braso ko. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Kailan, hindi ako espiya, wala akong alam dito, sigaw ko habang hinihila nila ako palayo. Hindi ako makawala. Dinadaan nila ako sa makitid na lagusan na yari sa mga ugat ng puno. Ang mga dahon na nakapaligid ay tila nagsasara habang dumadaan kami, para bang buhay ang mga ito. Nang makarating kami sa kulungan, hindi iyon katulad ng mga selda sa mundo namin. Ang mga rehas ay gawa sa makakapal na baging na kumikislap ng asul. Ang sahig ay basa at malamig, parang lupa na tumitibok. Inihagis nila ako sa loob at agad na nagsara ang mga baging. Naiwan akong nakaluhod sa sahig, humihikbi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba itong lahat o isang bangumot lang. Maya-maya, narinig ko ang mga yabag sa labas ng kulungan. Dumungaw sa akin si Kaylan mula sa likod ng mga baging. Hindi ko napigilang mapaiyak ulit. Kaylan, totoo ba lahat ito? Bakit ako narito? Gusto ko lang umuwi. Bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Bumuntong hininga siya. Lia, kailangan mong maging matatag. Alam kong hindi mo ito ginusto, pero may dahilan kung bakit ka narito. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Napapunot noo ako. Bakit mo ako tinutulungan?
tumingin siya sa paligid, saka muling tumingin sa akin. Hindi lahat dito ay alam ang buong katotohanan. May mga sikreto sa kaharian namin na matagal nang itinatago, pati sa akin. Pero isa lang ang alam ko, may hula tungkol sa isang dayuhan na mula sa hinaharap. Sinabi ng mga bituin na ikaw lang ang makapagliligtas sa kaharian ng ilaw mula sa nalalapit na dilim. Lalo akong naluha. Hindi ko kaya yan. Hindi ko na alam kung paano ako makaliligtas sa sarili kong buhay. Hinawakan niya ang mga baging na parang rehas. Lia, huwag mong maliitin ang sarili mo. Baka ikaw lang talaga ang pag-asa namin. May mga halimaw na nagmumula sa dilim, kumakalat na sa mga kagubatan. Pati ang mga banal na lugar namin, nanganganib ng mahulog sa kasamaan. Kailangan naming malaman kung ano ang papel mo rito. Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya, puno ng takot, habang nanginginig ang mga labi ko. Sa likod ng lahat ng nararamdaman kong takot at pagkalito, unti-unti kong naiintindihan na may mas malaking nangyayari sa mundo ng mga engkanto. At kahit pilit kong itanggi, alam kong hindi na ako makakabalik sa dating normal na buhay ko. Isang mas magdamag akong nanatiling gising sa loob ng malamig at madilim na kulungan. Ang mga baging na nagsisilbing rehas ay kumikilos tuwing gagalaw ako, para bang nagbabantay na hindi ako makatakas. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero bawat pikit bumabalik ang imahe ng bangin, ng pagtalon ko at ngayon ng mga engkantong tila may nakatadhana sa akin na hindi ko nauunawaan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon, yakap ang mga tuhod ko, nang bigla kong marinig ang mahinang kaluskos mula sa labas. Bumukas ang daanan sa pagitan ng mga baging at lumitaw si Kailan. May dalang ilawan na yari sa malakristal na bato. Bago pa ako makapagsalita, itinapat niya ang daliri niya sa labi niya na senyales na huwag akong maingay. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang mga baging na parang rehas. Sa pagdikit ng palad niya, biglang bumuka ang mga iyon, para bang nabuhay at sumunod sa kanya. Lia, bilisan mo, bulong niya. Bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ka ligtas dito. May mga taong gusto kang saktan. Hindi lahat ng mga engkanto'y naniniwala na ikaw ang ipinangakong tagapagligtas. Karamihan sa kanila, takot na baka ikaw pa ang magdala ng kapahamakan. Hindi ko alam kung matatakot ako o mangtitiwala sa kanya. Pero wala na akong ibang matakbuhan. Tumayo ako, nag-aalangan at sinundan siya. Lumabas kami mula sa kulungan at dumaan sa mga lagusan na gawa sa mga puno at ugat. Ang mga kristal sa pader ay kumikislap ng mahihinang ilaw, parang mga bituin na naggagabay sa amin. Tahimik kami habang naglalakad. Pakiramdam ko, bawat tunog ng hakbang namin ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Maya-maya, narating namin ang dulo ng lagusan. Bumukas iyon papunta sa isang napaalawak na kagubatan. Tila ginto ang hamog sa mga dahon at ang mga bulaklak ay kumikislap na parang mga brilyante. Doon ko lang napansin kung gaano kaganda at kasindak ang mundong ito. Napahinto ako. Kailan, saan mo ako dadalhin? Humarap siya sa akin. Seryoso ang mukha. May kailangan kang makita. May mga lihim sa kaharian namin na kailangang malaman mo. Ikaw ang nasa hula. Kailangan mong malaman kung anong kinakaharap namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang marating namin ang isang malaking puno na ang katawan ay kasing lapad ng isang bahay. Ang balat nito ay parang pilak at ang mga ugat nito ay tila kumikislap na mga ilog ng liwanag. Hinawakan ni Kailan ang puno at biglang lumitaw ang isang lagusan mula sa mismong katawan nito. Pumasok tayo, sabi niya. Nanginginig akong pumasok, kasunod niya. Sa loob, tila ibang mundo ang bumungad sa akin.
parang isang dambuhalang kuweba na ang kisame ay gawa sa kumikislap na kristal. Sa gitna nito, may nakatindig na estatwa ng isang engkanto na may hawak na 3 bilog na bato na iba't ibang kulay. Isa'y kulay bughaw, isa'y dilaw, at isa'y pula. Nakapalibot sa estatwa ang mga ukit na puno ng mga eksena ng digmaan, halimaw at liwanag. Tumigil si Kaelan sa harap ng estatwa. Ito ang puno ng kaalaman. Dito nakatago ang mga lihim ng aming lahi. At dito ko unang nalaman ang tungkol sa iyo. Napakunot noo ako. Ako, anong ibig mong sabihin? Tumitig siya sa akin. May propesya. Isang dayuhan mula sa hinaharap ang darating. Bitbit ang bagay na mula sa ibang panahon. Siya raw ang tanging makakapigil sa paglaganap ng dilim na gustong lamunin ang buong Encanto Realm. Itinaas niya ang kamay niya at itinuro ang mga ukit sa estatwa. Tingnan mo ito. Lumapit ako. Sa mga ukit, nakita ko ang larawan ng isang babae na nakatayo sa ibabaw ng bangin. May hawak na kakaibang bato na kumikislap. Napakapit ako sa dibdib ko. Parang ako ang babae sa ukit. Ikaw ang nakita sa mga bituin, Leah, patuloy ni Kaelan. Ngunit hindi malinaw kung ikaw ang tagapagligtas o ang magiging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Namilob ang mga mata ko. Bakit ako? Wala naman akong espesyal. Isa lang akong ordinaryong babae na may mga problema. Tumango si Kaelan. Alam ko, hindi ko rin maintindihan. Pero totoo ito. May dilim na nagbabalik. Tinatawag namin silang itim na nilalang. Unti-unti nilang kinakain ang mga kagubatan. At kung hindi sila mapipigilan, mawawala ang lahat, pati kami. Napalunok ako. Anong gusto mong gawin ko? Tumitig siya sa akin, seryoso. Parang nagmamakaawa. Tulungan mo kami. Hindi ko alam kung paano pa kita mapapaniwala, pero pakiramdam ko, ikaw lang ang tanging pag-asa namin. Saglit akong napatingin sa mga bato na nakahawak ang estatwa. Anong mga bato iyon? Tanong ko. Iyan ang 3 bato ng liwanag, sagot niya. Sila lang ang makakapagsara sa lagusan ng dilim, pero nawala ang mga bato ng matagal na panahon. Kailangan nating hanapin ang mga ito. At naniniwala ako na ikaw ang makakahanap. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan pa rin, pero may kumislot na kakaibang pakiramdam sa loob ko. Parang sinasabi ng puso ko na hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung kaya ko, pero sa gitna ng kaguluhan ng isip ko, na itanong ko sa kanya, Kailan, kung tutulungan kita, tutulungan mo rin ba akong makabalik sa sarili kong mundo? Tumango siya, mariin. Ipinapangako po, basta tulungan mo kami. Hindi ko hahayaang mawala ka rito. Napabuntong hininga ako. Kahit takot ako, alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Hinawakan ni Kayla ng kamay ko. At sa unang pagkakataon, simula nang tumalon ako sa bangin, naramdaman kong baka may pag-asa pa akong makabalik. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng lahat ng ito. Pero alam kong hindi na ako basta-basta makakaalis sa mundong puno ng hiwaga, panganib at mga engkanto. Paglabas namin mula sa puno ng kaalaman, tila biglang bumigat ang paligid. Ang liwanag na kanina'y kumikislap sa paligid ng kagubatan ay tila nangulubay. Parang naramdaman kong may nagmamasid sa amin mula sa mga anino. Naglakad kami ni Kaylan nang mabilis, naglalakbay palayo sa palasyo upang hindi kami maabutan ng mga bantay o ng sino man na maaaring hindi sang-ayon sa pagtakas ko. Habang naglalakad, patuloy ang mga katanungan sa isip ko. Kaylan, tanong ko habang pinagmamasdan ang paligid, gaano kalaki ang panganib na dulot ng mga itim na nilalang? Huminto siya saglit, saka tumingin sa akin. Hindi mo pa sila nakikita. Ngunit oras na makita mo sila, malalaman mong hindi sila basta halimaw. Sila'y mga nilalang na walang anyo.
gawa sa purong dilim at kasakiman. Hindi sila kumakain ng laman o dugo, kundi liwanag at buhay. Sila'y lason. Kapag natamaan ng anino nila ang isang puno, namamatay ang lahat ng halaman sa paligid. Kapag nahawakan nila ang isang engkanto, nawawala ang kulay ng balat, nagiging abo. Napalunok ako at gusto nila, anong gusto nila? Gusto nilang angkinin ng lakas ng liwanag, ang kapangyarihang bumubuhay sa kaharian namin. At ayon sa mga tala, kung bumagsak ang Engkanto Realm, pati mundo ninyo ay maaapektuhan. May koneksyon ang mundo namin at mundo ng mga tao. Hindi ninyo iyon alam, pero totoo. Napayuko ako, hindi ko alam kung paano ko sasaluhin ang bigat ng mga salitang iyon. Ako na isang babaeng halos hindi na alam kung paano lumaban sa sarili kong problema, na yon ay sinasabihang ako raw ang pag-asa ng dalawang mundo. Patuloy kami sa paglalakad hanggang nakarating kami sa isang lugar na tila pamilyar ngunit kakaiba. Sa gitna ng kakahuyan, may isang lawa na parang salamin. Kumikislap ito ng bughaw, luntian at pilak, at ang bawat alon nito'y parang nagsasalita. Dito natin makikita ang sagradong tubig, sabi ni Kaylan. Ito ang tagapag-ingat ng mga pangitain. Kailangan nating malaman kung nasaan na ang mga itim na nilalang. Hindi na sapat ang mga haka-haka. Lumapit siya sa gilid ng lawa at itinapat ang mga palad niya sa ibabaw ng tubig. Nang kumislap ang mga daliri niya, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang mga larawan. Nakita ko ang mga tanawin ng kagubatan, mga ilob at mga engkanto na nagtatakbuhan. At pagkatapos, lumitaw ang mga anino na parang usok, kumakalat na parang mantsa sa lupa at hangin. Kumakain sila ng mga halaman, nilulunod sa dilim ang mga puno, at umiiyak ang mga engkanto habang tumatakas. Napakapit ako sa braso ni Kaylan. Kaylan, nakakatakot sila. Mahina siyang tumango. At lumalapit na sila. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan nating simulan ang paghahanap sa tatlong bato ng liwanag. Lumingon ako sa kanya. Nasaan sila? Hindi alam ng kahit sino. Pero ayon sa tala, ang una ay natatago sa ilalim ng isang talon na bantay ng isang nilalang ng tubig. Kung makuha natin iyon, baka mapigilan natin ang paglaganap ng dilim. Pinisil niya ang kamay ko. Alam kong natatakot ka, Leah, pero may nakita ako kanina sa lawa. Nang ipakita nito ang mga itim na nilalang, lumitaw ka rin. Sa paligid mo, kumikislap ang mga kulay na hindi pa namin nakikita. Ibig sabihin, konektado ka sa mga bato. Hindi ko alam kung paano, pero ikaw ang makakahanap sa kanila. Lalong bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kaya ko kailan. Hinawakan niya ang pismi ko, marahang pinunasan ang luha ko. Kaya mo, magtiwala ka. Napatitig ako sa kanya. Sa mga mata niyang berde, nakita ko ang isang matinding paniniwala na parang sinasabi ng buong pagkatao niya na hindi niya ako iiwan. Ilan saglit pa naramdaman ko ang lupa na bahagyang umuga. Biglang nagdilim ang paligid at may malamig na hangin na dumaan. Para bang may dumaan na aninong hindi nakikita. Tumingin si Kaylan sa paligid. Kailangan na nating umalis. Nandito na sila. Sino? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ang mga itim na nilalang. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo kami, naririnig ko ang mga tunog na tila mga pag-ungol ng nilalang na hindi ko pa naririnig kailanman. Mula sa sulok ng mata ko, may mga anino na gumagapang sa mga puno, bumabalot sa mga sanga. Maya-maya, isa sa mga anino ang sumugod sa amin. Napasigaw ako. Bago kami tuluyang maabutan, biglang kumislap ang paligid. Mula sa mga kamay ko, lumabas ang matinding liwanag na kulay ginto at bughaw. Napaatras ang mga anino. Nag-iwan ng mga abo sa hangin.
Napatingin ako sa sarili kong mga kamay. Humihingal, halos hindi makapaniwala. Anong nangyari? Tanong ko, naninginig. Si Kaelan, nakatitig sa akin, hindi makapagsalita agad. Lia, ikaw ang liwanag. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Nanginginig ako at puno ng luha ang mga mata. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa dibdib ko. Parang may bahaging nagigising sa loob ko na matagal nang natutulog. Sa kabila ng dilim na lumalapit, unti-unti kong naiintindihan na baka nga may dahilan kung bakit ako napunta sa mundo ng mga engkanto. Umihingal pa rin ako habang pinagmamasdan ang sariling mga kamay na tila kumikisla pa ng mahina. Pakiramdam ko'y may init na dumadaloy mula sa loob ng dibdib ko. Bumabalot sa buong katawan ko at nagpapakaba ng puso ko ng sobra. Si Kala naman, nakatayo pa rin sa harap ko. Hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya. Lia, hindi ito aksidente. Mahinang sabi niyang bulong na lang. Hindi normal na mortal ang maglabas ng ganoong liwanag. Iyan ang liwanag ng 3 bato. Napakagat ako sa labi ko, pilit pinipigil ang panginginig. Pero Talan, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Bigla na lang lumabas yon. Humakbang siya palapit sa akin. Marahang hinawakan ang mga braso ko. Hindi ako naniniwala na ikaw ang kapahamakan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong ikaw ang pag-asa. Napabuntong hininga ako. Pilit kong kinokontrol ang luha ko. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa una nating misyon, sagot niya. Kailangan nating hanapin ang una sa 3 bato ng liwanag. May hula na nagsasabing matatagpuan ito sa kuweba sa likod ng talon ng nawawalang boses at binabantayan ito ng isang diwata ng tubig. Napatitig ako sa kanya. Bakit siya tinawag na nawawalang boses? Dahil kahit gaano kalakas ang sigaw mo roon, hindi ka maririnig. Parang nilulunok ng tubig ang lahat ng tunog. At sabi nila, ang diwata ng tubig ay sinusubok ang sino mang gustong kunin ang bato. Napatikom ako ng mga labi. Paano kung hindi ko kayanin? O kung patayin niya tayo? Hinawakan ni Kaelan ang kamay ko. Hindi kita pababayaan. At hindi ka rin nag-iisa. Tayo ang magkakasama. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa kakahuyan, tumatahak sa mga daang tinutubuan ng mga halamang may mga bulaklak na kumikislap. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang mga sulyap ni Kaylan. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi. Kaylan, may tinatago ka ba sa akin? Tanong ko. Saglit siyang tumahimik, saka bumuntong hininga. Lia, may mga nilalang na kahit mga engkanto, hindi nila lubos na nauunawaan. Sila'y mga espiritu na hindi lang basta nilikha kundi bunga ng sinaunang mahika. Marami na akong nasaksihan pero ikaw ang kauna-unahang mortal na nakita kong naglabas ng ganitong uri ng liwanag. Kahit ako, hindi ko lubos na maintindihan kung anong nangyayari sa'yo. Natatakot ako pero naniniwala ako sa'yo. Napatitig ako sa mukha niya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa likod ng tapang niya. Lalong bumigat ang dibdib ko. Sa paglalakad namin, mas lalong lumalalim ang kagubatan. Unti-unting naririnig namin ang ugong ng malakas na tubig. Maya-maya, tumambad sa amin ang isang napakataas na talon na parang kurtina
ng kumikislap na kristal na tubig. Sa bawat bagsak ng tubig, kumikintab ang mga patak na tila may sariling ilaw. Ngunit napansin ko rin agad na kahit sobrang lakas ng bagsak ng tubig, wala kang maririnig na tunog kundi isang kakaibang katahimikan na parang nagpapabigat ng dibdib mo. Napahawak ako sa braso ni Kaylan. Kaylan, parang may malamig na hangin dito, hindi normal. Tumango siya. Narito na tayo. Ang talon ng nawawalang boses. Tinuro niyang isang malapad na bato na tila daanan papasok sa loob ng talon. Diyan tayo papasok. Huwag kang bibitiw sa akin. Pumasok kami sa likod ng talon. Sa loob, tila isa itong kuweba na yari sa mga kristal. Ang sahig ay basa at malamig at bawat hakbang namin ay nagpapailaw sa mga bato sa paligid. Napakaganda ng tanawin, ngunit may halong kaba. Sa gitna ng kuweba, may malaking lawa. Ang tubig nito kulay asul na parang likidong ilaw. Mula sa gitna ng lawa, unti-unting lumitaw ang isang babae. Ang buhok niya'y mahaba hanggang baywang, kumikislap na parang tubig. Ang mga mata niya'y kulay pilak at ang boses niya malamig na parang bumabalot na ulap. Sino ang nangangahas pumasok sa sagradong lugar? Tanong niya. Napalunok ako. Kahit gusto kong sumagot, hindi lumalabas ang boses ko. Si Kaylan ang nagsalita. Ako si Kaylan, prinsipe ng kaharian ng ilaw. Kasama ko ang dayuhan mula sa hinaharap. Nais naming kunin ang una sa 3 bato ng liwanag. Itinaas ng diwata ng tubig ang kamay niya. Biglang kumulog sa loob ng kuweba. Kahit walang ulan, hindi basta nakukuha ang bato ng liwanag. Kailangan niyang patunayan ang sarili. Tumingin siya sa akin. Ikaw, dayuhan, kailangan mong sagutin ang tanong ko. Isang tanong na may kinalaman sa nakaraan at hinaharap. Kung tama ka, ibibigay ko ang bato. Kung mali ka, lulunurin ko kayong dalawa sa walang hanggang tubig. Napalunok ako, nanginginig. Huminga ko ng malalim. Anong tanong? Ang mga mata ng diwata ay kumislap. Ano ang mas mahalaga? Ang alaala ng nakaraan o ang pag-asa ng hinaharap? Saglit akong natahimik. Pakiramdam ko'y huminto ang paghinga ko. Napatingin ako kay Kaylan na nakatingin lang din sa akin, puno ng pag-aalala. Naramdaman kong bumalik ang sakit ng mga alaala ko. Ang sakit ng pagtalikod sa akin ng fiancé ko. Ang pagkawala ng direksyon ko sa buhay. Ngunit naramdaman ko rin ang init na dumadaloy sa dibdib ko. Ang liwanag na nakita ko kanina. Tumingin ako sa diwata ng tubig. Pareho silang mahalaga. Dahil ang nakaraan ang bumubuo sa kung sino tayo ngayon. Pero ang pag-asa ng hinaharap, ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban. Saglit na katahimikan. Tila huminto ang lahat, kahit ang pag-agos ng tubig. Pagkatapos, ngumiti ang diwata. Tama, lumitaw mula sa gitna ng lawa ang isang kristal na kulay bughaw. Kinuha ito ng diwata at iniabot sa akin. Hawakan mo ito, dayuhan. Nasa iyo na ang una sa 3 bato ng liwanag. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang bato. Sa paghawak ko, biglang kumislap ang buong kuweba at naramdaman kong muli ang liwanag na parang dumadaloy sa loob ko. Napahinga ako ng malalim. Si Kaylan napangiti at mahigpit akong niyakap. Sinabi ko sa iyo, kaya mo. Sa unang pagkakataon, kahit sa gitna ng panganib, naramdaman kong baka ngang may dahilan kung bakit ako napunta sa mundo ng mga engkanto. Nang mahawakan ko ang una sa 3 bato ng liwanag, pakiramdam ko'y parang may naglalatad na kuryente sa loob ng katawan ko. Ang kristal na kulay bughaw ay kumikislap sa palad ko, umiikot-ikot na tila may sariling buhay. Habang yakap ako ni Kaylan, ramdam kong bumilis ang tibok ng puso niya. Para bang
Sa sobrang dami ng nangyari, ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Lia, bulong niya, ito na ang simula. Mahirap pa ang mga susunod. Napakapit ako sa bato. Kailan? Paano ko nagawa iyon? Sagutin ang diwata ng tubig. Huminga siya ng malalim. Dahil ikaw si Lia. At dahil ikaw ay ikaw, kaya mong makita kung anong totoo. Ang balanse sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Hindi iyon basta-basta na isasagot ng kahit sinong engkanto. Konektado ka sa mahika ng mundong ito kahit hindi mo alam. Napatingin ako sa paligid, parang kumalma ang kuweba. Ang tubig sa laway kumikislap, tila nagpapasalamat. Lumapit muli ang diwata ng tubig, dayuhan. Mag-ingat ka, ang bawat bato ay nagdadala ng liwanag, ngunit hinihigop din nito ang dilim. Sa paglapit mo sa kapangyarihan, mas lalo kang magiging target ng mga itim na nilalang. Saglit akong napalunok. Salamat, hindi ko alam kung kaya ko ito. Numiti ang diwata, malamig ngunit magiliw. Makakaya mo, sapagkat ikaw ang liwanag at kadiliman, ikaw ang nakaraan at hinaharap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan siyang lumubog pabalik sa lawa hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang anyo sa kumikislap na tubig. Kinuha ni Kailan ang kamay ko. Kailangan na nating umalis bago pa sila makarating. Sino? Tanong ko. Bagaman alam ko na ang sagot. Ang mga itim na nilalang. Sagot niya. Muli kaming lumabas mula sa kuweba sa likod ng talon. Sa paglabas namin, humarap agad sa amin ang malamig na hangin ng kagubatan. Nag-iba na ang langit. Ang mga bituin ay tila mas matalim ang kislap. Ngunit sa di kalayuan, may makapal na usok na parang dumadaloy papasok sa mga puno. Naglakad kami ng mabilis palayo sa talon. Hindi pa kami nakakalayo nang biglang may marinig kaming mga kaluskos mula sa mga dahon. Napahinto kami at napansin ko agad si Kailan na tumayo sa harapan ko. Parang handang ipagtanggol ako. Bigla mula sa mga anino, lumabas ang isang engkanto na babae. Ang buhok niya'y kulay pilak, nakasuot siya ng magandang balabal na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang mga mata niya'y malamig at puno ng katalinuhan. Kailan, sabi niya, malamig ang boses. Matagal kitang hinanap. Napakunot ang noo ni Kailan. Elira, anong ginagawa mo rito? Ngumiti ang babae, ngunit may matalim na titig. Nabalitaan kong may kasama kang dayuhan. At balita ko, nakuha mo na ang una sa 3 bato. Tama ba ako? Napaatras ako ng bahagya. May kakaiba sa presensya ni Elira. Parang malamig na usok na dahan-dahang bumabalot sa paligid. Wala kang pakialam, Elira, sagot ni Kailan, mahigpit ang pagkakahawak sa braso ko. Ngunit ngumiti lamang si Elira. Pakialam ko ito, Kailan. Ako ang prinsesa ng kaharian ng liwanag at wala akong tiwala sa mga dayuhan. Hindi siya kalaban, mariin sagot ni Kailan. Si Lia ang susi sa pagliligtas sa atin. Tumawa si Elira, malamig at parang may halong pangungutya. O baka siya ang magiging dahilan ng pagbagsak natin. Napayuko ako. Ramdam ko ang bigat ng mga mata niya sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mahinang sabi ko. Hindi ko naman ginusto to. Lumapit si Elira. Halos isang bangkal na lang ang layo niya sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, mortal. Wala kang alam sa mundong ito. Ang mga itim na nilalang ay lalong lalakas dahil sa presensya mo. Ang bato na hawak mo, hinihigop nila ang enerhiya niyan. At bawat hakbang mong papalapit sa mga bato, mas lalo kang nagiging magneto ng dilim. Hindi ko alam kung anong isasagot. Naramdaman ko ang panginginig ng mga daliri ko.
Si Kailan bumaling kay Elira. Hindi kita papayagang saktan siya. Napailing si Elira. Hindi pa huli ang lahat, Kailan. Isuko mo na ang bato. Kung ibibigay natin ito sa konseho, baka makahanap sila ng ibang paraan. Hindi natin kailangang isugal ang kaharian sa isang dayuhan. Ngunit umiling si Kailan, mariin. Naniniwala ako kay Leah. Bumuntong hininga si Elira at sa loob ng isang iglap, nagbago ang anyo ng paligid. Dumilim ang mga puno at parang umikot ang hangin. Mula sa likuran ni Elira, lumabas ang mga anino, mga nilalang na walang hugis, tila mga usok na may mga pulang mata. Napaatras ako. Kailan? Sila ba? Oo. Sagot niya, mahina ngunit matindi. Ang mga itim na nilalang. Lumingon si Elira sa akin. Last chance, Leah. Ibigay mo sa akin ang bato o hahayaang kitang lamunin ng dilim. Hinawakan ni Kailan ang kamay ko. Leah, wag. Tumitig ako kay Elira. Nanginginig. Hindi ko ibibigay. Muling ngumiti si Elira, ngunit ngayoy malamig na malamig. So be it. Itinaas niya ang kamay niya at sumugod ang mga anino sa direksyon namin. Sa isang iglap, umilaw ang bato sa palad ko. Isang liwanag na bughaw at ginto ang sumabog mula sa katawan ko. Itinaboy ang mga anino. Napasigaw si Elira. Tinakpan ang mga mata niya. Ngunit bago tuluyang mawala ang mga nilalang, isang nilalang na parang nilikha mula sa purong dilim ang lumitaw. Malaki, may hugis ng tao ngunit puro usok at pulang mata na naglalagablab. Napatitig ito sa akin. Saka nagsalita sa boses na parang pinagsamang libu-libong bulong. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang hinahanap namin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong simula pa lamang ito ng mas malalaking laban na darating. At kahit natatakot ako, pakiramdam ko'y unti-unti na akong nagiging bahagi ng mundong ito, ng mundong kailangan ko na ngayong protektahan. Nang mawala na ang mga anino at muling luminaw ang paligid, para akong nanghina. Parang nauubos ang lakas ko. Ramdam ko pa rin ang init sa mga palad ko mula sa liwanag na sumabog kanina. Huminga ako ng malalim. Habang si Kailan ay mahigpit na hawak pa rin ang kamay ko. Wari binabantayan na baka may sumugod ulit. Si Elira, nakatayo pa rin, ngunit pakas sa mukha niya ang pangkabigla at galit. Hindi na siya nagsalita pa. Pinalikuran niya kami at naglaho sa isang iglap na para bang tinunaw siya ng hangin. Naiwan kami ni Kailan na kapwa humihingal. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag sa kagubatan. Kailan? Ano bang nangyayari? Tanong ko, halos umiiyak. Bakit pati ang kapwa mo engkanto ay kalaban na rin natin? Tumitig siya sa akin, nanlalalim ang mga mata. Si Elira, pinsan ko siya. Lumaki kaming magkasama. Pero simula nang mabalitaan niyang may dayuhang darating, nag-iba na siya. Naniniwala siyang ikaw ang magiging sanhi ng pagbagsak ng kaharian. Natatakot siya, Leah. Kaya siya hanggang gawin ang lahat para pigilan ka. Napayuko ako, ramdam kong pumigat lalo ang dibdib ko. Kailan? Ayoko ng gulo. Gusto ko lang umuwi. Hindi ko kaya ang ganitong klasing buhay. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Alam kong mahirap. Pero kung hindi ka lalaban, mawawala ang lahat. Hindi lang ang mundo namin, kundi pati mundo mo. Pinilit kong pigilan ang luha ko. Mundo ko? Bakit pati kami madadamay? Tumitig siya sa akin, seryoso. Hindi mo siguro napapansin, pero magkadugtong ang mundo ninyo at mundo namin. Ang mahika ng mga engkanto ang nagbabalanse sa kalikasan, sa panahon, sa enerhiya ng lupa. Kung malulunod kami ng dilim, magsisimula ring mamatay ang mga halaman sa mundo ninyo. Mauubos ang mga hayop. Magkakaroon ng mga sakuna
na hindi maipaliwanag. Hindi ninyo iyon agad mararamdaman, pero unti-unti kayong mawawala. Napakapit ako sa kanyang balikat. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung tama si Elira? Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. At kaya mo, kailangan mo maniwala. Saglit kaning nanahimik. Habang naglalakad kami palayo sa lugar, dumating kami sa isang maliit na nayon na tila nakatago sa gitna ng kagubatan. Ang mga bahay ay yari sa mga punong-puno ng bulaklak at kumikislap ang mga ilawan na gawa sa mga kristal. Narinig ko ang mga tunog ng mga engkantong nagtatawanan. May mga batang engkanto na naglalaro, nagtatakbo at namumulot ng mga kumikislap na butil mula sa lupa. Napahinto ako. Kailan? Napakaganda rito. Ngumiti siya ng bahagya. Ito ang nayon ng luntian. Isa ito sa mga huling lugar na hindi pa naaagot ng dilim. Dito muna tayo magpahinga. Kailangan mong mag-ipon ng lakas bago tayo magpatuloy. Inakay niya ako papasok sa isa sa mga bahay. Sa loob, mabango at maliwanag. May mga kortina mula sa hinabing mga dahon at may mga bulaklak na nagbubukas kapag nilalapitan mo. Naupo kami sa mababang upuan na yari sa makapal na mga baging. Tiningnan niya ako. Mahina ang boses. Lia, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ka na simpleng bisita rito. Ikaw na ang sentro ng laban na ito. At napalunok siya. Ako man, may mga bagay na dapat kong aminin. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Tumitig siya sa sahig, saka bumuntong hininga. Lia, hindi ko agad sinabi sa'yo. Ako ang tagapagmana ng trono. Kung may mangyari sa hari, ako ang magiging susunod na pinuno ng kaharian ng liwanag. Alam kong hindi ko dapat sabihing prinsipe lang ako. Ako ang tunay na tagapagmana. Napasinghap ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil gusto kong makita kung sino pa nang walang halong takot o utang na loob. Gusto kong malaman kung kaya kitang pagkatiwalaan at dahil ayokong tratuhin mo ako na parang ibang nilalang lang. Saglit akong natahimik, pilit inaayos ang mga iniisip ko. Maraming tanong ang sumisiksik sa utak ko pero isa lang ang lumabas sa bibig ko. Kailan? Bakit ka bumabalik para tulungan ako? Hindi mo naman ako kilala. Hindi mo ako kauri. Tumitig siya sa akin. Malalim ang mga mata. Tila puno ng mga lihim. Dahil mahalaga ka. Hindi lang dahil sa hula. Hindi lang dahil sa bato. Mahalagang ikaw ay ikaw. Mula noong una kitang makita, alam kong iba ka. May liwanag sa'yo, Lia, kahit noong nalulunod ka sa lungkot. At kahit takot ako, mas takot akong mawala ka. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Lumulutang sa pagitan ng takot, pagkalito, at isang init na bumabalot sa puso ko. Hindi ko mang masabi ng diretso, pero ramdam kong unti-unti ring humuhulog ang loob ko kay Kailan. Maya-maya, biglang lumapit ang isang matandang engkanto. May hawak na baston na yari sa puting kahoy. Mahaba ang balbas niya at kumikislap ang mga mata. Kailan, naramdaman ko ang pagdating ng dilim sa kagubatan. Hindi na ito malayo. Kailangang umalis kayo agad. Tumingin si Kailan sa akin. Mariin, magpapahinga lang tayo sandali. Pagkatapos nito, kailangan na nating hanapin ang ikalawang bato. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Napatingin ako sa labas ng bintana, kung saan kumikislap pa rin ang mga liwanag sa nayon. Sa kabila ng lahat, dama ko ang kakaibang katahimikan. Ngunit alam ko, panandalian lang iyon. Sa likod ng magagandang bulaklak at kumikislap na kristal, nagkukubli ang dilim na papalapit. At sa dibdib ko, unti-unti kong tinatanggap na hindi na ako simpleng Lia mula sa mundo ng mga tao. Ako na ngayon ang babae na haharap sa pinakamalaking laban ng buhay ko para sa dalawang mundong parehong nakasalalay sa liwanag
na nasa loob ko. Magdamag akong hindi nakatulog ng mahimbing kahit nakahiga ako sa higaan na gawa sa mga malalambot na baging at dahon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari. Ang liwanag na lumabas sa mga kamay ko, ang mga itim na nilalang na halos sumakmal sa amin, at ang mga mata ni Kaylan nang aminin niyan siya ang tagapagmana ng trono. Nagising ako ng maaga at sa unang liwanag ng araw, pinagmamasdan ko mula sa bintana ang nayon ng luntian. Nakakabighani ang tanawin. Ang mga engkanto'y nagsisimula ng gumalaw, naglalakad na parang sumasayaw, at kumikislap ang mga halaman sa bawat yapak nila. Ngunit kahit gaano kaganda, may bumabalot pa ring lungkot sa dibdib ko. Alam kong hindi na ako basta bisita rito. Ako na ngayon ang sentro ng gulo. Maya-maya, dumating si Kaylan. May dala siyang pagkain, mga prutas na kulay lila at ginto, at isang uri ng inumin na kumikislap sa loob ng tasa. "Kumain ka, Leah," sabi niya, nakatingin sa akin nang may pag-aalala. "Kailangan mong lumakas." Kinuha ko ang tasa at humigop. Matamis at malamig ang lasa. Parang tingunaw na liwanag. "Salamat, Kaylan," sabi ko. Pero natatakot pa rin ako. Umupo siya sa tabi ko. "Leah, hindi ko sinasabing madali ito. Pero kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap. Ang ikalawang bato ng liwanag ay mas mahirap hanapin kaysa sa una." Napakunot ang noo ko. "Saan naman natin hahanapin ngayon?" "Sa tuktok ng bundok ng hamog," sagot niya. Ayon sa mga tala, doon nakatago ang ikalawang bato. Binabantayan ng isang nilalang na lumilipad. Isang dragon ng kalangitan. Namilog ang mga mata ko. "Dragon? Totoong may dragon dito?" Tumango siya. Bihira silang makita, pero sila ang mga tagapag-ingat ng mahahalagang bagay sa aming mundo. At hindi basta-basta ibinibigay ang kanilang bantay. Napalunok ako. Paano kung hindi tayo makalusot? O kung patayin tayo ng dragon? Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi tayo patayag na mamamatay. At naniniwala akong kaya mong kumbinsihin siya. Ipinakita mo na sa diwata ng tubig na hindi ka basta mortal. Kumitig ako sa kanya. "Kaylan, kung hindi ako makabalik sa mundo ko, anong mangyayari sa pamilya ko?" Saglit siyang natahimik sa kamarahang huminga. "Leah, hindi ko alam, pero ipapangako ko gagawin ko ang lahat para maibalik ka. Kahit anong mangyari." Hindi ko alam kung maiiyak ako o matutuwa sa sinabi niya. Sa kabila ng takot, ramdam kong nagiging mas malapit kami ni Kaylan. Maya-maya, nagsimula na kaming maglakad papalayo sa nayon. Habang papalayo kami, ilang engkanto ang yumuko kay Kaylan bilang paggalang. At naririnig kong may mga bulungan. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit alam kong ako ang pinag-uusapan. Pinilit kong wag pansinin. Pagdating namin sa paanan ng bundok, naramdaman ko agad ang lamig. Umaakyat mula sa lupa ang makapal na hamog na kumakapit sa balat. Ang mga puno'y balot ng malagatas na ulap at bawat hakbang namin tila lumulubog kami sa kumot ng hamog. "Kaylan, paano natin makikita ang daan pataas kung puro ulap?" tanong ko. "Dito pumapasok ang mahika mo, Leah," sagot niya. "Subukan mong ipikit ang mga mata mo at gamitin ang liwanag. Pakiramdam mo lang. Hayaan mong ipakita sa iyo ng bato ang daan." Nag-atubili ako. Hindi ko alam kung paano. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Marahang nagtama ang aming mga noo. "Magtiwala ka. Isipin mo na parang ilaw ka sa gitna ng dilim." Huminga ako ng malalim. Ipinikit ang mga mata ko. Ramdam ko ang bughaw na bato na nakasabit sa leeg ko. Kumikislap ng mahina.
Sa loob ng kadiliman ng aking isip, biglang may umilaw na linya, tila daan na umaakyat sa bundok. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Kailan? Nakikita ko ang daan. Napangiti siya. Sabi ko sa'yo, kaya mo. Isang gabi, habang naglalakad ako sa gilid ng ilog ng panaginip, isang ilog sa luntiang mundo na nagpapakita ng mga alaala tuwing pinagmamasdan mo ito, nakita ko ang sarili ko ilang buwan na ang nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng kagubatan, natatakot, naguguluhan kung totoo bang kinasal ako sa engkanto. Nakita ko si Elion, nakaluhod sa harap ko, at narinig ko ang boses ko noon. Hindi ko alam kung totoo to, pero may parte sa akin na gustong malaman kung anong mangyayari kung hindi ako tumakbo. Parang tinapik ako ng alaala na yon. Doon ko lang talaga napagtanto. Kung hindi ko sinagot ang panawagan, kung hindi ko piniling tumawid, kung hindi ko hinayaan ang sarili kong tanggapin ang kakaiba, hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon. Sino kayo na nang hahas umakyat dito? Sabi ng dragon sa tinig na parang kulog na dumadagundong sa buong bundok. Napaatras ako, nanginginig. Ako si Kayelan, prinsipe ng kaharian ng liwanag. Nais naming kunin ang ikalawang bato ng liwanag. Bumaling ang dragon sa akin at parang sinisid ang kaluluwa ko sa tindi ng titig niya. At ikaw ang dayuhang mula sa hinaharap. Bakit ko ibibigay sa iyo ang bato? Napalunok ako dahil kailangan naming iligtas ang mundo ninyo at pati mundo ko. Umikot ang dragon. Bumuka ang malalaking pakpak na parang mga pilas ng pilak. Iisa lang ang paraan para makuha ang bato. Kailangang ipakita mo sa akin kung gaano kalaki ang iyong tapang, kung kaya mong tumayo sa pagitan ng dilim at liwanag. Bigla itong pumailang lang, at mula sa bibig niya, nagpakawala siya ng isang kulog na apoy. Tumama ito sa lupa at lumikha ng malaking apoy na umiikot sa paligid namin.
Baka guni-guni mo lang, sabi ko, bagaman alam ko rin na malamang hindi iyon guni-guni. Ilang hakbang pa lamang ang tinahak namin nang biglang sumabog ang lupa sa harapan namin. Mula sa lupa, umahon ang mga nilalang na yari sa purong dilim. Para silang mga anino na may pulang mata, gumagapang na parang usok ngunit may bigat at hugis. Napasigaw ako. Kailan? Hinila ako ni Kailan at pumwesto siya sa harap ko. Inilabas ang kanyang espada na kumikislap ng puting liwanag. Ngunit bago siya makalapit sa mga nilalang, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Tama na yan. Bumukas ang mga anino at mula sa gitna, lumabas si Elira. Suot niya ang balabal na yari sa tila kumikislap na telang pilak. Ngunit na yun ay mas malamig at matalim ang kanyang mga mata. Tila mas madilim ang paligid tuwing nakatingin siya. Elira, sabi ni Kailan, mariin ang boses. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Elira, ngunit malamig, walang halong saya. Hinahanap ko kayo, pinsan, at mukhang hindi kayo mahirap sundan. Dalawa na ang bato ninyo. Napalapit siya sa akin. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Dayuhan, ikaw pala talaga ang may hawak ng liwanag. Pero tanong ko, anong karapatan mo na iligtas ang mundong ito? Napalunok ako. Hindi ko ginusto to, pero kung ito ang paraan para protektahan ang mundo ninyo at mundo ko, gagawin ko. Tumawa si Elira, mababa at puno ng pangungutya. Napaka-inosente mo. Akala mo ba, simpleng ligtas lang ang laban na ito? Hindi mo ba naiisip, Lia, na baka ikaw ang susi ng paglaganap ng dilim? Na baka habang hawak mo ang mga bato, lalo mong hinihila papalapit ang mga itim na nilalang? Hindi totoo yan, sabad ni Kailan. Elira, ikaw na mismo ang nakakita kung paano niya iniligtas tayo mula sa mga anino. Siya ang liwanag. O baka siya rin ang anino, sagot ni Elira. Ano sa tingin mo, Kailan? Hindi ba't kahit saan siya magpunta, sumusunod ang dilim? Kahit sa palasyo, kahit sa nayon ng luntian, kahit dito? Saan man siya pumunta, napapahamak ang lahat. Hindi ko napigilang mapaatras, tinatabla ng mga salita ni Elira. Lahat ng sinabi niya, pumasok sa isip ko. At isang araw, habang naglalakad ako sa hangganan ng dalawang mundo, may batang babae akong nakita. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, may hawak na lumang notebook. Nakatingin siya sa kalangitan, tapos bigla siyang tumingin sa akin. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sabi niya lang, ikaw ba si Mira? Yung babae sa kwento ni Lola? Napangiti ako. Baka nga, sabi ko, pwede po ba akong tumawid? Tumango siya. Parang naintindihan niya kahit hindi buo ang paliwanag ko. Kasi minsan, hindi naman kailangan ng eksaktong sagot. Minsan, kailangan lang ng tiwala. At habang naglalakad akong palayo, narinig ko ang tunog ng kanyang tawa. Magaan, malaya, parang tula ng bagong simula. Sa dulo ng lahat ng ito, masasabi kong totoo ang lahat. Totoong nakatulog ako sa gubat. Totoong nagising akong kasal na sa engkanto. Pero higit sa lahat, totoo ang paglalakbay na yon. Hindi ito kwento ng pantasya. Kwento ito ng paghanap sa sarili, ng pagyakat sa kung sino ka, kahit gaano ka iba, ng pagtanggap sa pagmamahal na hindi mo inasahan. At kung ako man ay babalikan ng tanong balang araw, kung pipiliin ko ba ulit ang parehong daan, ang sagot ko ay oo.
Dahil sa gubat ako nakatulog, sa pag-ibig ako nagising, at sa pagitan ng dalawang mundo, doon ko nahanap ang tunay na tahanan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share at subscribe. Huwag po sana kayo magsasawang makinig ng mga kwentong ibabahagi ko pa sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Muli, ako po si Rain Luna, ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muli po, paalam. Mabilis kaming bumalik ni Kaelan sa palasyo. Bitbit ang walang malay na si Elira. Habang nilalakad namin ang makipot na mga lagusan ng kagubatan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga nangyari. Ang mga mata ni Elira puno ng takot at galit. Ang mga itim na nilalang lalong dumadami at lumalakas. At ako, isang babaeng dating walang direksyon, ngayoy may dalawang bapo ng liwanag sa aking dibdib. Pakiramdam ko'y bawat hakbang ko ay naglalapit sa akin sa isang tadhana na hindi ko na maaaring takasan. Pagdating namin sa palasyo, sinalubong kami ng mga bantay na engkanto. Nabigla sila nang makita si Elira na walang malay at puno ng sugat. Agad nila siyang dinala sa mga manggagamot. Samantala, inakay ako ni Kaelan papunta sa bulwagan kung saan naroon ang hari. Sa loob ng bulwagan, nakaupo ang hari sa kanyang trono. Tila mas matanda at mas pagod kaysa noong una ko siyang nakita. Maraming mga engkanto ang nakapalibot. Lahat nakatingin sa amin ng may halong takot at kuryosidad. Lumuhod si Kaelan sa harap ng hari. Ama, kailangan ninyong marinig ito. Lumakas na ang mga itim na nilalang. Hindi na sila nagtatago sa anino. At si Elira, napabuntong hininga siya, tila hirap ipagpatuloy ang sasabihin. Si Elira ay nakipagsanib sa mga nilalang ng dilim. Tinangka niyang kuhanin ang mga bato kay Leah. Isang dagundong ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Naramdaman kong lahat ng matay nakatutok sa akin. Ang hari tumingin sa akin. Mabigat at puno ng paghuhusga ang tingin. Leah, sabi niya, mabagal ngunit mapagsik ang boses. Dalawa na ang bato sa iyong mga kamay. Ngunit kasabay ng iyong pagdating ay ang pagdami ng dilim. Paano namin malalaman na hindi ikaw ang sanhi ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko'y malulunod ako sa mga tingin nila. Mahal na hari, hindi ko po ginusto ito. Gusto ko lang makauwi, pero kung ito ang paraan para iligtas kayo, gagawin ko ang lahat. Muli, bumaling ang hari kay Kaelan. Ano ang iyong mungkahi, anak? Tumayo si Kaelan. Ama, kailangan naming tapusin ito. Kailangan naming hanapin ang huling bato ng liwanag bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. At naniniwala akong si Leah lang ang makakahanap nito. Nasaan ang huling bato? Tanong ng hari. Huminga ng malalim si Kaelan. Ayon sa mga tala, ang huling bato
ay nakatago sa gitna ng bulwagan ng mga anino, ang pinakadelikadong lugar sa buong kaharian ng liwanag. Dati itong banal na lugar, ngunit matagal nang sinakop ng mga itim na nilalang. Panganib iyan, Kaelan, sigaw ng isa sa mga matatandang engkanto. Wala nang bumabalik mula roon. Pati mga magigiting na mandirigma, nilamon ng anino. Tumayo ako kahit nanginginig. Pupunta ako. Kung iyon ang kailangan para matapos ito, gagawin ko. Nagulat ang lahat. Tila bumulong-bulong muli ang buong bulwagan. Tumingin sa akin ang hari. At sa mga mata niya'y nakita ko ang isang bahid ng respeto na dati wala roon. Napakalaki ng iyong puso, Lia. Ngunit kung pupunta ka roon, kailangan mong malaman ang isang lihim na matagal naming itinago. Napakunot ang noo ko. Anong lihim? Tumayo ang hari. Bumaba mula sa kanyang trono. Lumapit siya sa akin. Marahan ang mga hakbang. Ang bulwagan ng mga anino ay hindi lang basta lugar ng dilim. Iyon ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga itim na nilalang. Ngunit hindi iyon basta-basta sumulpot. Binuo iyon mula sa kapangyarihan ng isang dating engkanto na nagtaksil. Siya ang nagbukas ng lagusan sa dilim. At siya rin ang tunay na ama ni Elaira. Napasinghap ako. Ano? Tumango ang hari. Si Elaira, anak ng engkantong nagtaksil. Kaya siya lagi hinahabol ng takot na baka nasa dugo niya rin ang dilim. Kaya ganyan siya kahigpit. Apatitig ako kay Kaylan. Nanakayo ko, halatang nalulungkot. Kaylan, alam mo ba ito? Tanong ko. Tumango siya, mahina. Alam ko, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. O kay Elira, hinawakan ko ang mga bato sa aking leeg. Kung nasa bulwagan ng mga anino ang huling bato, kailangan kong pumunta roon. Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang bantay, halos habol ang hininga. Mahal na hari, ang mga itim na nilalang. Nasa labas na ng palasyo. Napatakbo si Kaylan palapit sa bintana. Hindi napakabilis nila. Lumabas kami sa balkonahe at mula roon, nakita ko ang nakakatindig balahibong tanawin. Mula sa kagubatan, gumagapang ang makakapal na anino na may pulang mata. Sinusunog ng kanilang dilim ang mga puno. Unti-unting kinakain ang liwanag. Maririnig ang iyak at sigawan ng mga engkantong nagtatakbuhan. Lumapit si Kaylan sa akin. Mahigpit na hinawakan ang balikat ko. Lia, ito na. Wala na tayong oras. Kailangan nating pumasok sa bulwagan ng mga anino. Na yun na. Tumingin ako sa kanya, puno ng takot at determinasyon. Sasamahan mo ba ako? Tumango siya, mariin. Hanggang sa huli. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga bato sa dibdib ko. Sa kabila ng takot, ramdam kong hindi na ako pwedeng umatras. Ang kinabukasan ng dalawang mundo ay nakasalalay na sa susunod naming hakbang. At kahit nanginginig ako, alam kong kailangan ko itong harapin. Dahil ako na ngayon ang liwanag na ipinangakong magtatapos sa dilim. Sumasabay ang malakas na dagundong ng mga anino sa tibok ng puso ko habang papalapit kami ni Kaylan sa lagusan papasok ng bulwagan ng mga anino. Ang paligid ay puno ng mga engkanto na tumatakbo, nagtatago at umiiyak habang sinasalakay ng mga itim na nilalang ang labas ng palasyo. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang mga sigaw, ang tunog ng mga punong gumuguho at ang paglagablab ng apoy na tila nilalamon ng dilim. Hawak ko ng mahigpit ang dalawang bato ng liwanag na nakasabit sa leeg ko. Pakiramdam ko'y mabigat silang pasan sa dibdib, hindi lang dahil sa bigat ng kanilang kapangyarihan, kundi dahil alam kong nakasalalay sa akin ang kinabukasan ng mundong ito at ng sarili kong mundo. Tumigil kami ni Kaylan sa harap ng isang malaking pader
na tila gawa sa makapal na usok. Ang mga gilid nito'y kumikislap na parang mga mata na nagmamasid. Ito na ang bulwagan ng mga anino. Sabi ni Kaylan, mariin ang boses. Kapag pumasok tayo, hindi na tayo makakalabas ng basta-basta. Napatingin ako sa kanya. Nanginginig. Kailan kung may mangyari sa atin? Ngunit bago ko matapos ang sasabihin ko, hinawakan niya ng mariin ang magkabilang pisngi ko. Walang mangyayari sa atin, Leah. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Huminga ako ng malalim at sabay naming hinarap ang pader ng usok. Hawak ang mga bato, marahan akong lumapit. Sa paglapit ko, biglang nagliwanag ang bughaw at dilaw na kristal at bumuka ang usok na parang pintuan. Sa loob, bumungad sa amin ang isang dambuhalang bulwagan na puro anino ang dingding, kisame at sahig. Hindi ito solidong lugar. Para itong laman ng isang nilalang na buhay, gumagalaw, humihinga. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulong na parang libo-libong kaluluwa. Lumapit si Kaylan sa akin. Tandaan mo, Leah, nasa loob ng bulwagan ng huling bato. At hindi lang basta bato, ang mismong puso ng dilim. Natakunot ang noo ko. Puso ng dilim? Ang huling bato, paliwanag niya, ay ang pulang kristal na minsang ginamit ng mga engkantong nagtaksil. Kung mapasa kamay natin ito, makokontrol natin o masiselyuhan ang lagusan ng mga itim na nilalang. Pero kung sila ang makakakuha, tuluyan tayong magwawakas. Napalunok ako. At paano natin ito makukuha? Bago pa siya makasagot, mula sa gitna ng bulwagan, lumitaw ang dambuhalang nilalang na yari sa purong anino. Ang hugis nito'y tila tao, ngunit may mga pakpak na parang usok. At sa gitna ng mukha niya, 2 pulang mata ang naglalagablab. Mula sa dibdib nito, kumikislap ang pulang bato. Ikaw, sabi ng nilalang sa boses na parang libo-libong bulong. Ikaw ang liwanag mula sa hinaharap. Ikaw ang susi. Lumapit ka. Napaatras ako, nanginginig. Kaelan. Hinawakan ni Kaelan ang kamay ko. Leah, huwag kang matakot. Hawakan mo ang mga bato. Isipin mo lahat ng dahilan kung bakit kailangan mong lumaban. Tumitig ako sa nilalang. Hindi ko alam kung anong gusto mo sa akin. Sigaw ko. Ang gusto ko, sabi ng nilalang, ay ang liwanag na nasa loob mo. Isuko mo ang mga bato at maiiwasan ang pagkawasak ng lahat. Napatitig ako sa pulang bato na kumikislap sa dibdib ng nilalang. Parang tinatawag ako nito. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Kaylan. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin at ang mga taong nagdurusa ngayon sa labas. Huminga ako ng malalim. Hindi ko ibibigay ang liwanag. Lalaban ako. Biglang humalakhak ang nilalang. Kung gayon, mamamatay ka. Sumugod ito sa amin. Mabilis na parang anino. Binalot kami ng itim na usok. Ramdam ko ang lamig na parang yelo. Ang bigat na tila sinasakal ako. Nawala si Kaylan sa paningin ko at naramdaman ko ang mga kamay na pilit inaagaw ang mga bato mula sa leg ko. Hindi, sigaw ko. Hindi ko ibibigay. Biglang kumislap ang bughaw at dilaw na liwanag mula sa mga bato. Lumaban ang liwanag sa dilim, nagbabanggaan na parang 2 bagyong magkasalubong. Ngunit unti-unti akong nanlalamig. Pakiramdam ko'y hinihigop ng dilim ang lahat ng lakas ko. Sa pagitan ng mga bulong ng nilalang, narinig ko ang tinig ni Kaylan. Leah, kaya mo to. Ikaw ang liwanag. Sa isang iglap, naalala ko lahat ng pinagdaanan ko. Ang lungkot ko bago ako tumalon sa bangin. Ang sakit ng pagtataksil. At ang mga bagong taong minahal ko sa mundong ito. At naalala ko ang sinabi ng diwata ng tubig. Ikaw ang nakaraan at hinaharap. Pinikit ko ang mga mata ko. Hindi ako susuko. At sa huling persa ng loob ko, inabot ko ang pulang bato sa dibdib ng nilalang. Sa pagdikit ng mga palad ko rito,
biglang sumabog ang tatlong liwanag, bughaw, dilaw at pula. Ang buong bulwagan ay nalunod sa liwanag. Naramdaman kong tila umangat ako sa hangin at para akong sumanib sa isang mas mataas na enerhiya. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang boses ng nilalang. Hindi ito maaari. Sa huling pagputok ng liwanag, naramdaman ko ang katawan ng nilalang na unti-unting nagiging abo. Nang bumalik ang katahimikan, nakahandusay ako sa gitna ng bulwagan. Nakatayo si Kaylan, humihingal, ngunit nakangiti. Sa mga kamay ko nakahawak na ako ngayon sa pulang bato, kumikislap ng payapa. Lumapit si Kaylan at niyakap ako ng mahigpit. Leah, tapos na. Napahikbi ako pagod na pagod. Totoo ba, Kaylan? Wala na sila? Tumango siya na wala na ang lagusan ng dilim. Pinagsama mo ang tatlong bato. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang nagligtas sa amin. Dinala kami pabalik sa palasyo. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga engkanto. Nag-iyakan at nagsisigawan ng tuwa. Lumapit ang hari sa akin at sa unang pagkakataon, yumuko siya. Leah, wala kaming sapat na salita para pasalamatan ka. Iniligtas mo ang kaharian ng liwanag at pati na rin ang inyong mundo. Napahawak ako sa mga bato sa leeg ko. Pwede na ba akong umuwi? Ngumiti ang hari. Ikaw ay palaging may tahanan dito, ngunit naiintindihan ko kung bakit gusto mo bumalik. Gamit ang tatlong bato, makakabukas tayo ng lagusan pabalik sa iyong mundo. Tumingin ako kay Kaylan, naluluha. Kaylan, paano ka? Saglit siyang natahimik, saka ngumiti. Leah, ito ang mundo ko. Dito ako kailangan. Pero kung ito ang desisyon mo, susundin ko. Humawak ako sa mukha niya. Hindi ko kayang iwan ka. Nagpalakpakan ang mga engkanto nang marinig iyon. Sa harap ng lahat, niyakap ako ni Kaylan. Kung ganoon, manatili ka rito. Gagawa tayo ng bagong simula. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa liwanag ang kaharian. Nagpatuloy ang buhay. Si Elira, nang gumising, humingi ng tawad sa lahat at ipinangakong tutulong upang itayo muli ang mga nawasak ng dilim. At ako, si Leah, babae mula sa mundo ng mga tao, ay hindi na lamang dayuhan. Ako na ngayon ang tagapagdala ng liwanag, minahal ng isang prinsipe, at minahal din ang mundong ito na minsan naging misteryo para sa akin. Minsan, sa mga tahimik na gabi, tinitingnan ko ang mga bituin at naaalala ang araw na tumalon ako sa bangin. Akala ko'y katapusan na ng lahat. Hindi ko alam na yun pala ang simula ng lahat. At habang nakayakap sa akin si Kaylan, alam kong tama ang desisyon kong manatili. Dahil natagpuan ko rito, hindi lang ang kaharian na kailangan kong iligtas, kundi ang sarili kong liwanan.